gitna ng nakakapasong init ng araw at sa alikabok na nililikha ng ginagawang gusali, isang imahe ang pumukaw sa atensyon ni Mark Alcaraz. Isang imahe na hindi dapat naroroon, isang babaeng payat, balingkinita ng katawan, na pilit binubuhat ang isang sako ng semento at sa ilalim ng suot niyang maluwag na t-shirt at construction vest, malinaw na umuumbok ang kanyang tiyan. At nang mag-angat ito ng tingin at sa isang saglit ay nagtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Mark ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga martilyo at makina sa paligid ay biglang naglaho. Angela, hindi maaari. Napahakbang siya paatras, para bang sinampal ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ang Angela na kilala niya ay may malambot na mga kamay, hindi kalyo at puno ng alikabok. Ang Angela na minahal niya ay amoy bulaklak, hindi amoy pawis at semento. Pero ang mga matang iyon, walang duda. Iyon ang mga matang minsan niyang tinitigan na puno ng pagmamahal. Ngayon, ang nakikita niya lang ay gulat. Pagkatapos ay mabilis, na naging malamig na pader ng galit at sakit, bago ito mabilis na umiwas. Mabilis na tumalikod si Angela. Naglakad papalayo, nadala-dala pa rin ang mabigat na sako, at nawala sa likod ng isang tumpok ng mga hollow block. Naiwan si Mark na nakatayo roon, hindi makahinga. Ang isip niya ay bumalik sa gabing iyon. 4 na buwan na ang nakalipas. Ang mga salita ng kanyang ina, si Doña Victoria, ay umaling-awngaw sa kanyang tenga, puno ng lason. Magnanakaw ang babaeng iyan, Mark. Pera mo lang ang habol niya. Tingnan mo, ninakaw niya ang perlas na kwintas ko. At siya, sa sobrang pagtitiwala sa ina, sa sobrang pagpapahalaga sa pangalan ng pamilya Alcaraz, ay naniwala. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Angela na magpaliwanag. Naaalala pa niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito, ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito habang paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. At ang mga salitang binitiwan niya na tumapos sa lahat. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. 4 na buwan. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang itaboy niya ito na parang aso. At ang tiyan ni Angela. Ang matematika ay simple. At ang resulta nito ay isang suntok sa kanyang sikmura na mas malakas pa sa kahit anong sako ng semento. Anak niya, magkakaanak sila. Sir Mark, Sir, okay lang po ba kayo? Ang boses ng site manager, si Engineer Romero, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap-kurap si Mark, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Sino? Sino ang babaeng yon? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Kumunot ang noo ng engineer. Sino po, sir? Marami po kasing trabahador dito. Tumingin si Mark sa direksyon kung saan nawala si Angela. Ang puso niya ay kumakaripas, isang halo ng gulat, takot, at isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, pagsisisi. Isang matinding pagsisisi na unti-unting gumagapang sa kanyang buong sistema. Nawala na siya. Tulad ng kung paano siya nawala sa buhay niya 4 na buwan na ang nakalipas. Pero ngayon, iba na. Dahil ngayon, si Mark ang desperadong naghahanap. Humarap siya sa kanyang manager. Ang dating kumpiyansa at awtoridad ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yon. Utos niya, ang boses ay malamig at mariin. Iyong buntis na nagbubuhat ng semento, pangalan, address, lahat. Ibigay mo sa akin bago matapos ang araw na ito. Naiintindihan mo? Handa mong ne. Bawat hakbang ni Angela paakyat ng makipot na hagdanan, papunta sa kanyang inuupahang kwarto, ay parang may pabigat na nakatali sa kanyang mga binti. Ang pagod mula sa 8 oras na pagtatrabaho sa ilalim ng araw ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Pagbukas niya ng pinto, isang maliit at masikip na espasyo ang sumalubong sa kanya.
Isang banig sa sahig, isang maliit na mesa na may 2 upuan, at isang cabinet na pinaglumaan na ng panahon. Ito ang kanyang mundo ngayon. Malayo sa malambot na kama at magagandang gamit na minsan niyang naranasan. Pero hindi siya nagrereklamo. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng banig at hinaplos ang kanyang umuumbok na tiyan. "Pasensya ka na anak ha?" Bulong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Pagod na si mama, pero para sa'yo, kakayanin ko ang lahat." Isang butil ng luha ang kumawala sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Bawal maging mahina, kailangan niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Ngunit ang pagiging matatag ay halos naging imposible kanina. Ang pagkakita kay Mark. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa alaala pa lang, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking walang awa na nagtaboy sa kanya. Ang ama ng dinadala niya. Nakatayo ito roon, sa gitna ng construction site, suot ang mamahaling suit na hindi nababagay sa alikabok at putik. Ang gwapo nitong mukha, ang tindig nitong puno ng kapangyarihan. Wala itong ipinagbago. Pero siya, naramdaman ni Angela ang kahihihiyan na gumapang sa kanyang pagkatao. Nakita siya nito sa pinakamababa niyang kalagayan. Marungis, amoy araw, ginagawa ang trabahong panlalaki para lang may makain. Naalala niya ang dati. Ang mga gabing sabay silang kakain ng isaw sa kalye. Tatawa na parang walang bukas. Ang mga pangako nito na siya lang ang mamahalin, na ipaglalaban siya kahit kanino. Mga pangako, mga salitang tinangay lang din ng hangin. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatayo siya, handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit nang marinig niya ang boses sa labas, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. "Ara, ako to, si Rico." Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng katrabaho niya. May dala itong isang supot ng pagkain. "Alam kong pagod ka. Dinalhan kita ng goto," sabi ni Rico. Iniabot sa kanya ang supot. "Naku, nag-abala ka pa," sabi ni Angela. Pero tinanggap din niya ito. "Salamat ha." "Wala yon. Kumain ka na. Kailangan mo yan. Lalo na't 2 na kayo," sabi ni Rico. Ang tingin ay saglit na napunta sa kanyang tiyan. Si Rico, ang isa sa iilang nakakaalam ng kanyang kalagayan, at naging mabuti itong kaibigan sa kanya. Habang kumakain, hindi napigilan ni Rico na magtanong. "Yung lalaking kanina, yung may-ari ng project, kilala mo ba?" Napatigil sa pagsubo si Angela. "Hindi." "Bakit mo natanong?" Umiling si Rico, pero ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Wala naman, pero ang tingin niya sa'yo kanina. Kakaiba, parang may hinahanap. Mag-iingat ka, Ara." Tumangulang si Angela. Alam niya. Nang makaalis na si Rico, niligpit ni Angela ang pinagkainan. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang mumurahing kwintas na may pekeng perlas. Binili niya ito sa bangketa noong mga panahong masaya pa sila ni Mark. Kamukhang-kamukha nito ang kwintas na ipinagbintang sa kanya na ninakaw. Ang kwintas na sumira sa lahat. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang galit at sakit ay muling bumabalik. Hindi na. Hindi na siya babalik sa impyernong iyon. Hinding-hindi na niya hahayaang saktan siya ulit ng mga alkaras. Bigla, isang malakas at sunod-sunod na katok ang yumanig sa manipis niyang pinto. Hindi ito ang katok ni Rico. Ito ay may diin. May awtoridad. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba. "Sino yan?" Walang sumagot. Ang maririnig lang ay isa pang mas malakas na katok. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at dahan-dahang pinihit ang seradura. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng madilim na pasilyo, si Mark Alcaraz.
Ang mukha nito ay isang komplikadong pinaghalong emosyon na hindi niya mabasa. Para kay Mark, ang pagpasok sa kwarto ni Angela ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang amoy ng kahirapan, isang halo ng luma at pawis ay sumalubong sa kanya. Isang bagay na kailanman ay hindi pa niya naamoy sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang hiya, hindi para kay Angela, kundi para sa sarili niya. Ito ang buhay na ibinigay niya sa babaeng minsan niyang pinangakuan ng lahat. Ang sikip ng espasyo ay tila sumisikip din sa kanyang dibdib. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Angela ay kasing tulis ng bubog. Walang bakas ng dating lambing. Sinubukan ni Mark na maging kalmado, na maging rasyonal. Ito ang paraan niya sa negosyo. Ito ang paraan niya sa lahat ng bagay. "Angela, nakita kita kanina. Hindi mo dapat ginagawa ang trabahong yon, lalo na sa kalagayan mo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Angela. "At anong pakialam mo? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang mawala ako sa buhay mo? Heto na, nangyayari na. Kaya bakit ka nandito?" Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay totoo. Tungkol sa bata. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. "Akin ba iyan?" Tinitigan siya ni Angela. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na mahalaga kung kanino. Ang mahalaga, anak ko ito, akin lang. Alam ni Mark na wala siyang karapatang magalit. Pero nasaktan siya sa sinabi nito. Para siyang binura. Para siyang walang kwenta. "May pananagutan ako, Angela." "Pananagutan?" Muling tumawa si Angela. Pero ngayon ay may kasama ng panginginig sa boses. "Nasaan ang pananagutan mo noong ipinagtatabuyan mo ako? Nasaan ang pananagutan mo noong pinaniwalaan mo ang lahat ng kasinungalingan laban sa akin? Huwag mong pag-usapan ang pananagutan, Mark, dahil wala kang alam tungkol dyan." Wala nang masabi si Mark. Tama siya. Sa lahat ng bagay tama siya. Kaya ginawa niya ang nag-iisang bagay na alam niyang gawin kapag wala nang gumagana. Dinukot niya ang kanyang cheque de banco at ballpen. Mabilis siyang nagsulat ng halaga. Isang halaga na kayang bumuhay sa 10 pamilya sa loob ng 1 taon. Inabot niya ito kay Angela. "Tanggapin mo to. Para sa bata. Para makapagsimula ka ulit. Hayaan mo akong..." Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Sa isang marahas na galaw, hinablot ni Angela ang tseke. Hindi para tingnan, kundi para punitin. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng maliit na kwarto. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at isinaboy sa mukha ni Mark. "Iyan ba ang tingin mo sa amin? Isang problema na kayang bayaran ng pera mo?" Sigaw niyang baniya. Ang mga luha ay sunod-sunod nang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. "Hindi kami pananagutan, Mark. Hindi kami negosyo. Ang anak ko, hindi siya isang pagkakamali na kailangan mong ayusin. Umalis ka na. Umalis ka." Sunod-sunod ang paghampas niya sa dibdib ni Mark, ngunit ang mga hampas ay mahihina, puno ng desperasyon at pagod. At bigla, huminto ito. Ang galit sa mga mata ni Angela ay biglang nawala. Napalitan ng pagkawala ng malay. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina at bumagsak pasulong. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Mark Alcaraz. Ang natira ay si Mark, isang lalaking natataranta na mabilis na sinalo ang babaeng mahal niya bago ito bumagsak sa sahig. "Angela! Angela! Gumising ka!" Hinawakan niya ang pisngi nito. Malamig, maputla, kasabay ng pagbukas ng pinto, isang lalaki ang pumasok. Ang lalaking nakita ni Mark na kausap ni Angela kanina. "Ara!" Sigaw nito, at nang makita ang sitwasyon, mabilis nitong itinulak si Mark palayo. "Anong ginawa mo sa kanya? Layuan mo siya." Pero hindi na pinansin ni Mark ang lalaki. Binuhat niya si Angela,
Ang katawan nito ay napakagaan sa kanyang mga braso. Naramdaman niya ang matinding takot sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Dali-dali niya itong isinakay sa kanyang kotse at pinaharurot papunta sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang tila walang katapusang paghihintay, isang doktor ang lumabas para kausapin siya. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Ako. Ako ang ama ng dinadala niya. Sagot ni Mark. Ang boses ay paos. Tumingin sa kanya ang doktor. Ang mukha ay seryoso. Mr. Alcaraz, ang pasyente ay dumaranas ng matinding pagod at malnutrition. Mapanganib ang mabibigat na trabaho para sa kanya. Kung magpapatuloy ito, ilalagay niya sa peligro hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin ang sanggol sa sinapupunan niya. Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumukpok sa kanyang ulo. Paulit-ulit. Peligro. Peligro. Dahil sa'yo, tahimik ang pribadong silid sa ospital. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Angela. At ang sariling paghinga ni Mark. Nakaupo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang natutulog na mukha ni Angela. Sa ilalim ng artipisyal na ilaw, mas nakikita niya ang pagod sa mukha nito. Ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata, ang namumutlang mga labi. Dahan-dahan, iniangat niya ang kamay nito. Magaspang, puno ng kalyo. Napapikit si Mark sa sakit na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ito ang mga kamay na dati hinahaplos siya ng may paglalambing. Ngayon, sinasalamin nito ang bigat ng buhay na ipinagkait niya rito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang koneksyon, hindi lang sa babaeng sinaktan niya, kundi sa isang maliit na nilalang sa loob ng sinapupunan nito. Isang nilalang na dugo niya, laman niya. Isang determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang determinasyong hindi na niya naramdaman dati. Hindi na ito tungkol sa pera o sa pag-aayos ng gulo. Tungkol na ito sa pagiging tama. Dahan-dahang iminulat ni Angela ang kanyang mga mata. Nang makita siya nito, ang sandaling kalma sa mukha nito ay agad na napalitan ng malamig na pader. Umalis ka, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi kumibo si Mark. Kailangan mong magpahinga. Mas makakapagpahinga ako kung wala ka rito. Huminga ng malalim si Mark. Angela, pakinggan mo ako. Hindi ko nahahayaang bumalik ka sa lugar na yon, sa trabahong yon. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. May karapatan ako pagdating sa kaligtasan ng anak ko. Giit niya. At sa pagsabi ng mga salitang yon, anak ko, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Naging totoo. Nakita niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Angela. Nagbayad na ako ng isang maliit na apartment para sa'yo. Malinis, ligtas, malapit sa ospital. Pagpapatuloy niya, maingat na pinipili ang mga salita. Hindi para sa akin, hindi para sa'yo. Gawin mo para sa kanya. Itinuro niya ang tiyan nito. Ilang segundong katahimikan ang namayani. Nakita ni Mark ang pagtatalo sa loob ni Angela. Ang pride laban sa pagiging ina. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Isang beses lang habang nakatingin sa malayo. Dahil lang sa anak ko, bulong nito. Pagbalik ni Mark sa mansyon ng mga Alcaraz, pakiramdam niya ay bumalik siya sa isang malamig at ginintuang kulungan. Ang karangyaan sa paligid, ang mga chandelier, ang mga painting, ang marmol na sahig, ay tila nangungutya sa kanya. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria, na nag-iisa sa malawak na hapagkainan, umiinom ng tsa. Ang postura nito ay perpekto, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay kasing talas ng sa isang agila. Saan ka nanggaling anak? Hindi ka umuwi kagabi? Tanong nito. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng bakal. Umupo si Mark sa tapat niya.
Wala nang paligoy-ligoy. Nakita ko si Angela. Napatigil sa pag-inom ng tsa si Doña Victoria. At inaasahan kong ibinigay mo lang ang nararapat sa isang magnanakaw at pinalayas mo na ulit. Umiling si Mark. Buntis siya, ma. Nabitiwan ni Doña Victoria ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na bumagsak sa platito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ano? Magkakaanak kami. Pag-uulit ni Mark, mas matatag ngayon. Isang tawa, isang malamig at mapanuyang tawa ang kumawala sa Donya. Isang bitag, sinasabi ko na nga ba. Ginamit ng babaeng yon ang katawan niya para makuha ang yaman natin. Napakatalino niyang manggagantso. Hindi yun bitag, ma. Nakita ko siya. Nakita ko ang kalagayan niya. Nagtatrabaho siya sa construction site. Binubuhat ang mga sako ng semento para lang may makain. Ang boses ni Mark ay nagsimula ng tumaas. Tumayo si Doña Victoria. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. At naniwala ka? Mark, anak, ginagamit mo ba ang utak mo? Malamang ay pakana niya lang ang lahat ng yan para kaawaan mo. Hindi na ako naniniwala sa iyo, ma. Hindi na ngayon. Ang sinabi ni Mark ay parang isang sampal sa mukha ng Donya. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ano ang sinabi mo? Pananagutan ko sila. Aayusin ko ito. Hinakbang ni Doña Victoria palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. May ipapaayos ako sa iyo, Mark. Kalimutan mo ang babaeng yon at ang bastardo niya. Itinaboy mo na siya minsan. Gawin mo ulit. Hindi ko gagawin. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan, banta ng Donya, ang boses ay puno ng lason. Wala kang makukuha sa akin. Wala sa yaman na ito. Wala kang pangalan. Wala kang kinabukasan. Mamumuhay kang isang basura tulad niya. Tinalikuran ni Mark ang kanyang ina at naglakad paalis. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang huling salita nito. Subukan mo akong suwayin, Mark, at ipaparanas ko sa babaeng yon ang impyernong hindi pa niya nakikita. Nang maiwang mag-isa, kinuha ni Doña Victoria ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero. Hanapin mo ang babaeng nagngangalang Angela Reyes, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay walang emosyon. Gusto kong mawala siya sa syudad na ito. Kahit anong paraan. Ang bagong apartment ay malinis, mas maluwag, may malambot na kama at sariling banyo. Kabaliktaran ito ng dati niyang tinutuluyan. Pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Angela ay isa siyang ibon na ikinulong sa isang ginintuang hawla. Ang lahat ng ito ay galing kay Mark. Ang pagkain na ipinapadala niya araw-araw, ang mga damit na bigla na lang lumitaw sa aparador. Ang lahat ay isang paalala ng kanyang utang na loob, isang paalala ng kanyang kahinaan. Hindi niya kayang manatiling ganito, kaya isang umaga, nagpasya siyang bumalik sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Hindi para magbuhat ng semento, kundi para makiusap sa dati niyang foreman na bigyan siya ng mas magaan na gawain kahit paglilinis lang. Kailangan niya ng sarili niyang pera. Kailangan niyang maibalik ang kanyang dignidad. Ngunit ang mukha ng foreman na sumalubong sa kanya ay puno ng pagkailang. Nako, pasensya ka na, Angela, sabi nito. Iwas ang tingin. Wala na kaming bakante ngayon. Puno na. Kahit anong trabaho lang po, Mang Lito. Pagmamakaawa niya. Kahit kalahati lang ng sahod. Umiling-iling ang matanda. Pasensya na talaga. Utos ng mas nakatataas. Wala akong magagawa. Umalis si Angela na mabigat ang dibdib. Utos ng mas nakatataas? Sino? Si Mark ba? Para protektahan siya? O may iba pa? Isang mas madilim na anino na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mahirap. Sinubukan niyang mag-apply sa ibang lugar, pero tila laging may hadlang. Kasabay nito, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong-bulungan sa mga kapitbahay. Siya raw yung babae sa kabilang unit, kulasisi daw ng isang mayaman.
Kaya pala nabuntis ng walang asawa. Tsk. Ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Paano nila nalaman? Sino ang nagkakalat ng mga kasinungalingan? Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay si Rico. Halos gabi-gabi itong dumadalaw. May dalang pagkain o prutas. Sa mga panahong pakiramdam ni Angela, ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang presensya ni Rico ay isang paalala na may isang taong nakakakita sa kanya bilang tao, hindi bilang isang iskandalo. Huwag mo na lang silang pansinin, sabi ni Rico isang gabi habang pinapanood siyang kumain ng sinigang na dala nito. Inggit lang yan. Hindi ko maintindihan, Rico. Parang may kung anong puwersa na gustong iparamdam sa akin na hindi ako pwedeng umasenso, na dapat manatili akong miserable, sabi ni Angela. Ang boses ay puno ng pagod. Minsan, mula sa bintana, nakikita niya ang kotse ni Mark na nakaparada sa di kalayuan. Nakikita niya itong nakatingin sa kanyang bintana. Hindi ito lumalapit, tila nag-aalangan. Tumutunog ang kanyang cellphone at nakikita niya ang pangalan nito sa screen. Pero hindi niya sinasagot. Bawat tawag na hindi niya sinasagot ay isang maliit na pagbawi sa kapangyarihang kinuha nito mula sa kanya. Isang gabi, habang nag-iisa at nag-iisip, may napansin siyang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Kinakabahan, dinampot niya ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob, hindi sulat ang laman, kundi mga litrato. Mga litrato niya, kuha sa malayo, nang hindi niya alam. Mga litrato niya habang naglalakad sa palengke, habang kausap si Rico. At ang pinakanakakakilabot sa lahat, isang litratong malabo na kuha mula sa labas ng kanyang bintana habang siya ay natutulog. Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang kapirasong papel. Nakasulat dito sa malalaking letra ang mga salitang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Umalis ka na habang may panahon ka pa. Ang galit na namuo sa dibdib ni Mark ay parang isang bulkang malapit ng sumabog. Ang mga litrato, ang pananakot, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang sarili niyang impluwensya at pera, hindi naging mahirap para sa kanya na alamin kung sino ang mga taong gumagalaw para sa kanyang ina. Kinorner niya ang isa sa mga tauhan nito, isang lalaking matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Sa una, ayaw nitong magsalita. Ngunit nang makita nito, ang determinasyon at nag-aapoy na galit sa mga mata ni Mark. Isang Mark na hindi pa nito nakikita kailanman, ito ay bumigay. Bawat salita na lumabas sa bibig ng lalaki ay parang isang saksak sa puso ni Mark. Paninira, pagkakalat ng tsismis, pagharang sa mga trabahong ina-applyan ni Angela. Lahat ng paghihirap nito, lahat ng takot, lahat ng luhang pumatak, kagagawa ng kanyang sariling ina. Kasalanan ko to, bulong ni Mark sa sarili habang halos paliparin ang kanyang sasakyan sa kalsada. Lahat ng ito, kasalanan ko. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating kay Angela. Ang mayakap ito, ang sabihing patawad, ang sabihing poprotektahan niya ito. Kasabay ng rumaragas ang sasakyan ni Mark, isang magarang itim na kotse ang huminto sa tapat ng apartment ni Angela. Mula rito, bumaba si Doña Victoria, suot ang isang eleganteng damit at salaming pang-araw na nagkukubli sa kanyang malamig na mga mata. Para siyang isang reyna na bumisita sa tirahan ng mga alipin. Kumatok siya sa pinto ni Angela, hindi naghintay ng sagot. Pinihit niya ang seradura, isang duplicate key na nakuha niya mula sa may-ari ng building. Nagulat si Angela nang bumukas ang pinto at bumungad ang babaeng kinamumuhian niya ng higit sa lahat. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Angela. Mabilis na napatayo at inilagay ang kamay sa kanyang tiyan
na tila pinoprotektahan ito. Pumasok si Doña Victoria. Inilibot ang tingin sa maliit na apartment na may halong pandidiri. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason na kumakalat sa maliit na espasyo. Nandito ako para tapusin na ang gulong ito, sabi ng Donya. Tinanggal ang kanyang salamin at tinitigan si Angela mula ulo hanggang paa. Hindi ka nababagay sa pamilya namin at lalong hindi ang bastardo mong dinadala. Wala kayong karapatang laitin ang anak ko. May karapatan ako, sagot ni Doña Victoria, kalmado ngunit puno ng pagbabanta. Dahil dugo pa rin ng anak ko ang nananalaytay dyan, isang dugong dudungisan lang ang pangalan ng mga Alcaraz. Umupo ito sa isa sa mga upuan na parang isang reyna sa kanyang trono. Naglabas ito ng cheque de banco at isang pluma. Dalawa ang pagpipilian mo, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Una, tatanggapin mo ang cheque na ito. Sapat na halaga para ipalaglag ang bata at magsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Kalimutan mo na si Mark, kalimutan mo na nangyari ito. Namilog ang mga mata ni Angela sa matinding gulat at galit. At ang pangalawa, pagpapatuloy ng Donya, ay tanggihan mo ang alok ko at sisiguraduhin kong magiging impyerno ang bawat araw ng buhay ninyong mag-ina. Walang trabaho, walang katahimikan. Sisirain ko ang pangalan mo sa lahat ng lugar na puntahan mo. Mamumuhay kayo na parang mga daga sa lansangan. Tumayo si Angela. Ang katawan ay nanginginig sa galit. Hindi hayop ang anak ko at lalong hindi siya paninda. Huling pagkakataon, Angela. Pera o miserable? Kahit kailan, hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa pera ninyong madumi. Lumayas kayo sa pamamahay ko, sigaw ni Angela. Ang kalmadong mukha ni Doña Victoria ay biglang nagbago. Tumayo ito, lumapit kay Angela at sa isang mabilis na galaw, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Angela. Pak! Ang sakit at gulat ay gumuhit sa mukha ni Angela. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kasabay ng pagpatak ng kanyang luha, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Plag! Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Mark Alcaraz. Ang mukha ay namumula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa kanyang ina. Isang sigaw na puno ng galit at sakit ang kumawala mula sa kanyang bibig. Ma, itigil mo yan. Nakatayo lang si Angela sa gitna ng kwarto. Ang pisngi niya ay namimigat at umiinit pa rin mula sa sampal. Ang katahimikan na naiwan matapos ang pag-alis ni Doña Victoria ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw kanina. Nandoon pa rin si Mark, nakatayo malapit sa pinto. Ang mga kamao ay nakakuyom, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa unang pagkakataon, nakita ni Angela sa mga mata nito hindi ang awa o pagkakasala, kundi ang purong galit. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang nito ay maingat, na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop na maaring manakmal anumang oras. Angela, ang boses nito ay basag. Ba? Masakit ba? Nag-angat ito ng kamay, akmang hahawakan ang kanyang pisngi. Umatras si Angela ng isang hakbang, isang reaksyon na hindi na niya pinag-isipan. Napatigil ang kamay ni Mark sa hangin. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit hindi ito namilit. Sa halip, kumuha ito ng isang malinis na bimpo, binasa ng malamig na tubig mula sa gripo, at maingat na inabot sa kanya. Idampi mo, sabi nito sa mahinang boses. Kinuha niya ito ng walang imik at idinampi sa kanyang pisngi. Ang lamig ay bahagyang gumising sa kanyang nanginginig na sistema. Umupo si Mark sa silyang inupuan ng ina niya kanina, pero hindi siya mukhang reyna. Mukha siyang isang sundalong natalo sa giyera. Ikinuskos niya ang mga palad sa kanyang mukha.
puno ng pagod. Ang kwintas, sabi nito, ang tingin ay nasa sahig. Ang sinabi ni Mama tungkol sa lahing magnanakaw, iyon ang dahilan kung bakit kita pinalayas. Hindi sumagot si Angela. Ano pa ang sasabihin? Nagpatuloy si Mark. Sinabi niya sa akin na nakita kanyang kinukuha ito mula sa kanyang lalagyan ng alahas. Isang kwintas na pamana pa raw ng lola ko. At ako, ang tanga-tanga ko, naniwala ako. Hindi umimik si Angela. Hinayaan niya lang ang mga salita ni Mark na lumutang sa hangin. Narinig na niya ang lahat ng yun noon. Ang paratang, ang ebidensya na hindi naman niya nakita. Ang hatol na ibinigay sa kanya ng walang paglilitis. Ang pinagkaiba lang, ngayon, ang boses ni Mark ay hindi na puno ng galit at pandidiri. Puno ito ng isang bagay na mas masakit pakinggan, pagdududa sa sarili. Pero ngayon, pagpapatuloy nito, ang boses ay halos pabulong. Pagkatapos kong makita kung paano kanya tratuhin. Pagkatapos kong makita ang lahat ng ginawa niya sa'yo, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Naalala ni Angela ang mumurahing kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ang pekeng perlas na binili niya sa bangketa. Dahil kamukha nito ang kwintas na laging ikinukwento ni Mark tungkol sa lola niya. Isang munting pangarap na balang araw ay magiging karapat-dapat din siya sa isang tunay na alahas. Sa isang tunay na pagmamahal, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pangarap na yon, ang siya ring ginamit para sirain siya. Patawarin mo ako, Angela, sabi ni Mark, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Hindi para sa nangyari ngayon, kundi para sa hindi ko pagtitiwala sa iyo noon. Ito na, ang mga salitang hinintay niya sa loob ng 4 na buwan. Ang mga salitang inaakala niyang magpapagaan sa kanyang dibdib. Pero bakit parang wala itong epekto? Ang sugat ay napakalalim na para gamutin ng isang simpleng patawad. Pero hindi ito dito magtatapos, sabi ni Mark. Isang bagong determinasyon ang maririnig sa kanyang boses. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na espasyo. Tila isang leon na natrap sa kulungan. Aalamin ko ang totoo. Kakausapin ko ang lahat ng tao sa mansyon. Ang mga katulong, lalo na si Manang Lydia. Dapat may alam sila. Dapat may nakita sila. Humarap ito sa kanya. Pangako, Angela, palalabasin ko ang katotohanan. Tinitigan lang siya ni Angela. Ang muka ay blanko. Pagod na siya. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan. Wala nang katotohanan na kailangan mong alamin, Mark, sabi niya sa malamig na boses. Tapos na ang lahat. Tinalikuran niya ito, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Mark, ang mga yabag nito papalayo, at ang marahang pagsara ng pinto. Naiwan siya ngang mag-isa sa katahimikan. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang katawan ay nanghihina. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang mga huling salita ni Mark ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Aalamin ko ang totoo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit at mapanganib na kislap ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa gitna ng kadiliman. At iyon ang mas lalo niyang kinatakutan. Nang makabalik si Mark sa kanyang kotse, ang isip niya ay gulong-gulo. Aalamin ko ang totoo. Paano? Paano niya sisimulan kung ang lahat ng tao sa paligid niya ay takot sa kanyang ina? Habang minamasahe ang kanyang sentido, may naramdaman siyang isang matigas na bagay sa bulsa ng kanyang coat. Dinukot niya ito. Isang maliit at luma na susi. Hindi ito susi ng kotse. Hindi ito susi ng opisina. Kumunot ang noo niya. Saan ito nanggaling? At bigla, naalala niya ang sandaling paglapit sa kanya ni Manang Lydia sa mansyon kaninang umaga bago siya umalis
Ang tila aksidenteng pagbunggo nito sa kanya, ang mga matang puno ng takot at awa. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Si Manang Lydia. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis niyang pinaandar ang kotse pabalik sa mansyon. Pumasok siya hindi bilang isang amo, kundi bilang isang anino. Alam niyang nasa hardin ang kanyang ina, kasama ang mga amiga nito. Dumiretso siya sa servants' quarters, sa maliit na silid ni Manang Lydia. Ang susi ay eksaktong kumasya sa isang maliit at lumang baul sa paanan ng kama nito. Nanginginig ang kamay ni Mark nang buksan niya ito. Sa ilalim ng mga damit at lumang litrato, nandoon ang hinahanap niya. Hindi niya alam kung ano, pero nandoon ito. Isang lumang modelo ng cellphone. Binuksan niya ito. May sapat pa itong baterya. Isa lang ang nakatagong file. Isang audio recording. Pinindot niya ang play at itinapat sa kanyang tenga. Una, narinig niya ang garalgal na boses ni Manang Lydia, puno ng pagmamakaawa. Ma'am Victoria, nakikiusap po ako. Huwag ninyo itong gawin. Malinis ang konsensya ng bata. Sumunod ang boses na halos araw-araw niyang naririnig. Ang boses na nag-aruga sa kanya. Ang boses ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ito ay puno ng lason at lamig na hindi pa niya naririnig kailanman. Manahimik ka, Lydia. Huwag kang magkakamaling magsalita. Kung hindi, ang pamilya mo sa probinsya ang magbabayad. Ako mismo ang naglagay ng kwintas sa bag ng babaeng iyon. At ako mismo ang sisigurado na mabubulok siya sa kahihiyan. Naintindihan mo? Isang mahinang pag-iyak na lang mula kay Manang Lydia ang narinig ni Mark bago natapos ang recording. Nabitiwan ni Mark ang cellphone para itong nagliliyab na bakal sa kanyang kamay. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Kasinungalingan. Hindi lang isang simpleng kasinungalingan, kundi isang masahol na krimen na binuo ng kanyang sariling ina. Ginamit nito ang pinakamahalagang alaala ng kanilang pamilya para sirain ang isang inosenteng tao. Ang mukha ni Angela noong gabing iyon, ang mga luha, ang pagmamakaawa, ang paulit-ulit na pagsasabing wala siyang kasalanan. Lahat ng yon ay bumalik sa kanya na parang multo. Isang multong sinasaksak siya sa dibdib ng paulit-ulit. Bawat hikbi nito ay isang parusa sa kanyang katangahan. Bawat pumatak na luha nito ay kasalanan niya. Dinampot niya ang cellphone at tumakbo. Wala na siyang pakialam kung sino ang makakita sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay si Angela. Kailangan niyang makarating dito. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Kailangan niyang lumuhod at magmakaawa para sa kapatawaran nito. Samantala, sa isang maliit na karinderya malapit sa apartment, abala si Angela sa pagtulong sa may-ari, isang matandang babae na naawa sa kanyang kalagayan at binigyan siya ng pansamantalang trabaho. Habang nagpupunas siya ng mesa, kasama niya si Rico na tumutulong magbuhat ng mga sako ng bigas. Dahan-dahan lang, Ara. Baka mabigatan ka, paalala ni Rico. Ngumiti si Angela. Okay lang, mas gumaan na ang pakiramdam ko ngayon. Ngunit ang sandaling kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong lugar. Mula sa katabing construction site, isang mataas na scaffolding na gawa sa bakal. Ang biglang gumuho, bumagsak sa kalsada na may nakakabinging ingay. Ang mga bakal ay tumilapon at ang isa sa mga ito ay tumama sa pader ng karinderya. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kinatatayuan ni Angela. Napatalon si Angela sa takot. Napahawak sa kanyang tiyan. Ang alikabok at sigawan ng mga tao ay pumuno sa hangin. Ara, mabilis siyang hinila ni Rico, papalayo sa pader. Niyakap siya para protektahan mula sa anumang maaaring bumagsak pa. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Nanginginig ang buong katawan ni Angela.
Hindi dahil sa muntik na aksidente, kundi dahil sa realisasyon. Ito na yon, ang babala. Hindi ito aksidente. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi ito aksidente. Ang mga salita ni Doña Victoria ay bumalik sa kanya. Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang bawat araw ng buhay ninyo. Ito na ang impyerno. At sa susunod, baka hindi na siya suwertihin. Baka ang anak na niya ang mapahamak. Kailangan ko nang umalis. Bulong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Pagdating ng gabi, mabilis na nag-empake si Angela. Isinilid niya sa isang maliit na bag ang iilang damit niya at ang kaunting perang naipon. Umupo siya para magsulat ng isang maikling liham. Ang mga luha ay walang tigil na pumapatak sa papel. Pagdating ni Mark sa apartment, ang puso niya ay kumakaripas. Hawak niya ang ebidensya. Hawak niya ang katotohanan na magpapalaya sa kanila. Kinatok niya ang pinto. Puno ng pag-asa. Angela? Angela, ako to. Mag-usap tayo, parang awa mo na. Walang sumasagot. Pinihit niya ang seradura. Bukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang sumalubong sa kanya ay ang nakakabininging katahimikan at isang kwartong halos wala ng laman. Ang aparador ay nakabukas at walang damit. Ang mga personal na gamit ni Angela ay wala na. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Hindi. Ang paningin niya ay napadako sa maliit na mesa sa gitna ng silid. May isang nakatuping papel doon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Binuksan niya ang liham. Ang sulat kamay ni Angela, pamilyar ngunit ngayon ay tila dayuhan. Mark, pagod na akong lumaban. Pagod na akong masaktan. Akala ko kaya kitang pagkatiwalaan. Pero mali ako. Hindi mo kami kayang protektahan mula sa pamilya mo. Bawat araw na mananatili kami rito, laging nasa panganib ang buhay ng anak ko. At hindi ko yun kayang isugal. Kaya aalis na kami. Huwag mo na kaming hanipin. Ito na lang ang tanging paraan. Napahawak si Mark sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay napunta sa huling pangungusap ng sulat. Isang pangungusap na tumapos sa lahat ng kanyang pag-asa. Kalimutan mo na kami. Ito lang ang paraan para magkaroon kami ng kapayapaan. Ang pagmamaneho ni Mark pabalik sa mansyon ay hindi na pagmamaneho ng isang taong nag-iisip. Ito ay kilos ng isang bagyo, walang direksyon, walang pakialam, tanging bagsik lang. Ang liham ni Angela ay nakakuyom sa kanyang palad. Ang papel ay lukot na. Basa ng kanyang pawis at luha. Nawala na sila. Ang katotohanan iyon ay paulit. Ulit na tumatambol sa kanyang isipan, kasabay ng bawat tibok ng kanyang pusong nawawasak. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa gitna ng hapagkainan, kalmadong naghahanda para sa hapunan, na para bang walang nangyari. Kasama nito ang kanyang ama, isang lalaking matagal ng anino lamang sa ilalim ng kapangyarihan ni Doña Victoria. Ang ayos ng mesa, ang kinang ng mga kubyertos, ang pagkukunwari ng normalidad, lahat ng ito ay nagpasiklab sa galit sa loob ni Mark. Kumusta ang araw mo, anak? Tanong ni Doña Victoria. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Mark. Sa halip, lumapit siya sa gitna ng silid. Kinuha ang lumang cellphone ni Manang Lydia mula sa kanyang bulsa at inilapag ito ng malakas sa ibabaw ng lamesa. Blag! Napatalon sa gulat ang kanyang mga magulang. Ano yan? Tanong ng Donya. Ang pagkukunwari ay nagsisimula ng maglaho. Pinindot ni Mark ang play. Sa marangyang katahimikan ng hapagkainan, umalingaw-ngaw ang boses ni Manang Lydia na nagmamakaawa at ang malamig at malupit na boses ni Doña Victoria na umaamin sa kanyang krimen. Ako mismo ang naglagay ng kwintas sa bag ng babaeng yon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi.
Ang mukha ni Doña Victoria ay namutla. Ang kulay ay tila hinigop mula rito. Ang kanyang ama ay napatingin sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. "Mark, anak, pakinggan mo ako." Nagsimulang magsalita ang Donya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Hindi!" Ang sigaw ni Mark ay yumanig sa buong silid. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang nasira. "Tapos na akong makinig sa'yo. Tapos na akong maging sunod-sunuran mong tuta. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Protektahan ang pamilya natin." "Protektahan?" Tumawa si Mark, isang tawang walang kagalakan, puno ng sakit. "Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Sinira mo ang buhay ng magiging ina ng apo mo. At sinira mo ako." Inihagis niya ang lukot na sulat ni Angela sa mukha nito. "Basahin mo. Dahil sa'yo, umalis na sila. Nawala na sila sa akin." Tumayo ang kanyang ama. "Victoria, totoo ba ito?" Pero hindi na pinansin ni Mark. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy. Lahat ng ito, ang mansyon na ito, ang pera, ang pangalan ng Alcaraz, lahat yan basura kumpara sa kanila. At ipinagpalit ko sila para sa lahat ng basurang ito dahil sa'yo. Hinubad niya ang kanyang mamahaling relo at inihagis sa sahig. Dinukot niya ang kanyang wallet. Kinuha ang lahat ng credit card at ibinato sa mesa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at inihagis din doon. "Simula sa gabing ito," deklara niya, "ang boses ay naging kalmado, ngunit may nakakatakot na bigat. Hindi na ako isang Alcaraz. Tinatalikuran ko na ang lahat ng ito, ang pangalan, ang pera, ang lahat ng kasinungalingan." Humarap siya sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay walang emosyon. "Ang pinakamalaking yaman na sana ay magkakaroon ako ay ang pamilyang bubuuin ko kasama si Angela. At ngayon, nawala na sila. Nawala na ang lahat." Tumalikod siya. "Mark, saan ka pupunta?" Sigaw ng kanyang ina. Ang boses ay puno na ng desperasyon. "Hahanapin ko sila." Sagot niya, hindi lumilingon. "At kahit abutin pa ako ng habambuhay, hihingin ko ang tawad nila. At bubuuin ko ulit ang sarili ko." Malayo sa laso ng lugar na ito, naglakad siya palabas ng pinto, walang tinanaw na nakaraan. Tanging isang maliit at halos imposibleng pag-asa na lang ang daladala. Iniwan niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga guho ng imperyong binuo nito mula sa kasinungalingan. Maingay at magulo ang terminal ng bus sa isang probinsya na malayo sa syudad. Ang amoy ng usok, pinaghalong pawis, at pagkain sa kalye ay nanunuot sa hangin. Para kay Angela, ang ingay at gulo na ito ay isang uri ng santuwaryo. Dito, isa lang siyang ordinaryong tao. Walang nakakakilala sa kanya. Walang humuhusga. Nakaupo siya sa isang mahabang upuang bakal, yakap-yakap ang kanyang maliit na bag. Kanina pa siyang umalis ng syudad, palipat-lipat ng bus, para masigurong walang makakasunod sa kanya. Ang pagod at puyat ay ramdam na niya, ngunit ang adrenaline mula sa takot at desperasyon ay nagpapanatili sa kanyang gising. Bumili siya ng isang pirasong tinapay at isang bote ng tubig. Habang kumakain, hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Konting tiis na lang, anak," bulong niya. "Dadalhin kita sa lugar na payapa. Tayong dalawa lang." Para maibsan ang pagkabagot, kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone. Kahit na natatakot siyang baka matrace siya, kailangan niyang malaman kung may balita. Nag-login siya sa isang social media site gamit ang isang peking account na ginawa niya. Habang nag-i-scroll, isang balita ang biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang kilalang business news page ang nag-post nito at mabilis itong kumalat.
Nakakagulat na balita. Mark Alcaraz, tagapagmana ng Alcaraz Empire, tinalikuran ang kanyang pamilya at kayamanan. Napatigil sa paghinga si Angela. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang artikulo. Nakasulat doon ang mga detalye kung paano umalis si Mark sa kanilang mansyon na walang dalang anuman. Ang mga haka-haka ng media, ang biglaang pagbagsak ng stocks ng kanilang kumpanya. Ang katahimikan mula sa kampo ni Doña Victoria Alcaraz, may kasama itong isang malabong litrato, kuha marahil ng isang paparazzi. Si Mark, naglalakad papalayo sa gate ng kanilang mansyon, nakasuot ng simpleng damit. Mag-isa. Ang postura nito ay hindi na postura ng isang mayabang na CEO, kundi ng isang taong nawala ng lahat. Binasa niya ang artikulo ng paulit-ulit. 5, 6 na beses, pero hindi pa rin mag-sink in sa isip niya. Imposible. Isang pakanalang ba ito? Isang palabas para makuha ulit ang tiwala na niya? Pero para saan? Bakit nito tatalikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan para lang sa isang palabas? Biglang bumalik sa isip niya ang itsura ni Mark sa apartment. Ang galit nito sa ina. Ang sakit sa mga mata nito. Ang pangako nitong aalamin ang katotohanan. Pangako, Angela. Palalabasin ko ang katotohanan. Napapikit siya ng mariin. Ang pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa unang pagkakataon, hindi galit o takot ang naramdaman niya para kay Mark, kundi isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na parang awa, pagkalito. Tinutuon niya ang sinabi niya. Paalala sa mga pasahero ng bus patungong Sta Monica. Huling tawag. Papaalis na po ang bus sa loob ng 5 minuto. Ang boses mula sa speaker ng terminal ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Iyon ang bus niya. Ang bus na magdadala sa kanya sa isang malayong baryo kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ang bus na magdadala sa kanya palayo sa lahat ng sakit. Tumayo siya. Mabigat ang mga paa. Kailangan na niyang sumakay. Ito na ang huling hakbang. Kasabay ng paghakbang niya patungo sa bus, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa balitang nabasa niya, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagudyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang boses sa kabilang linya ay pagod, paos at desperado. Ngunit kahit kailan, hinding-hindi niya malilimutan ang boses na yon. Angela, salamat sa Diyos, sinagot mo. Nakatayo si Mark sa gilid ng isang maingay na highway, sa labas ng isang gasolinahan kung saan siya nakisakay para makigamit ng telepono. Ang tanging dala niya ay ang cellphone ng kaibigan niya at ang kaunting perang ibinigay nito. Bawat sentimo ng gasolina na ginamit para hanapin si Angela ay inutang niya. Nang marinig niya ang boses ni Angela sa kabilang linya, napapikit siya sa sobrang ginhawa. Ang simpleng hello nito ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang patunay na totoo ito at hindi pa tuluyang nawawala sa kanya. Angela, salamat sa Diyos, sinagot mo. Sabi niya, ang boses ay garalgal dahil sa magkahalong pagod at emosyon, katahimikan. Ang tanging narinig niya ay ang ingay ng terminal sa background ni Angela. Paano mo nalaman ang numero ko? Tanong nito. Ang boses ay malamig pa rin, ngunit may bahid ng pagkalito. Hindi mahalaga yon, sagot ni Mark. Angela, nakikiusap ako. Huwag kang sumakay sa bus na yan. Bakit? Para ano? Para bumalik sa impyernong ginawa ng pamilya mo? Ang sakit sa mga salita nito ay tumagos sa puso ni Mark. Hindi. Wala na ako sa pamilyang yon, Angela. Umalis na ako. Narinig niya ang isang mahinang paghinga. Nabasa ko.
Kung nabasa mo, sana maniwala ka. Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Ang hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad ng personal. Harap-harapan. Muli, katahimikan. Naririnig ni Mark ang pagtatalo sa isipan nito. Alam ko na ang lahat, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng katotohanan. Nalaman ko ang tungkol sa kwintas. Narinig ko ang recording ni Manang Lydia. Alam ko kung paano ka sinetap ni Mama. Alam ko ang lahat ng kasinungalingan niya. Ang bawat salitang binitawan niya ay isang pag-amin sa sarili niyang katangahan. Kasalanan ko, Angela. Lahat ng ito, kasalanan ko. Dapat naniwala ako sa'yo. Dapat ipinaglaban kita, pero naging duwag ako. Naging bulag ako. Sa kabilang linya, naririnig niya ang isang mahinang hikbi. Papunta na ako dyan, sabi ni Mark. Ang boses ay desperado na. Huwag kang aalis. Hintayin mo ako. Hindi bilang CEO ng Alcaraz Corporation. Hindi bilang isang milyonaryo. Papunta ako dyan bilang si Mark. Isang lalaking walang-wala. Maliban sa pagmamahal para sa'yo at sa anak natin. Paalala sa mga pasahero ng bus patungong Sta Monica. Aalis na po ang bus. Narinig ni Mark ang anunsyo. Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang huling barahan niya. Angela, parang awa mo na, May. Ilang segundo pa ng katahimikan na tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses nito. Basag at nanginginig, ngunit malinaw. Saan kita hihintayin? Isang malaking bigat ang tila nawala sa balikat ni Mark. Napasandal siya sa pader ng gasolinahan. Ang mga tuhod ay nanghihina sa sobrang ginhawa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Diyan lang, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Hindi na sumakay ng bus si Angela. Sa halip, naupo lang siya sa isa sa mga upuan sa waiting area. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang puso ay isang magulong halo ng takot at pag-asa. Bawat bus at sasakyan na dumadaan ay nagpapakaba sa kanya. Paano kung isa lang itong panaginip? Paano kung hindi ito dumating? Makalipas ang halos 2 oras na tila isang buong araw, isang ordinaryong kotse ang huminto sa tapat ng terminal. Mula rito, bumaba ang isang lalaki. Hindi ito ang Mark Alcaraz na kilala niya. Ang suot nito ay isang simpleng t-shirt at pantalon na medyo luma na. Ang buhok nito ay magulo. May bahagyang tubo ng balbas sa mukha nito at ang mga mata ay pagod. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong liwanag. Isang liwanag ng determinasyon. Naglakad ito papasok ng terminal. Ang mga mata ay desperadong hinahanap siya. At nang sa wakas, ay magtama ang kanilang paningin. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Naglakad si Mark palapit sa kanya. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Bawat hakbang ay may bigat, may kahulugan. Tumayo si Angela. Nang nasa harapan na niya ito, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Hinahayaang ang mga mata ang mag-usap. Nakita ni Angela ang lahat doon. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pag-ibig na hindi kailanman nawala. At sa gitna ng maingay at magulong terminal, sa harap ng daan-daang estranghero, dahan-dahang lumuhod si Mark Alcaraz. Napasinghap ang mga taong nakakita. Napasinghap si Angela. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang mamahaling singsing na may diamante ang kanyang kinuha, kundi isang maliit at simpleng singsing na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng damo. Isang bagay na ginawa niya habang naghihintay sa kaibigan niya kanina. Isang bagay na walang halaga sa pera, ngunit puno ng kahulugan. Iniabot niya ito kay Angela. Wala akong maibibigay sa'yo, Angela, sabi niya.
Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Wala akong mansyon, walang kotse, walang pera. Ang tanging maipapangako ko lang sa'yo ay isang bagong simula. Isang buhay na simple pero totoo. Isang buhay kung saan araw-araw kong papatunayan na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo. Isang buhay kung saan ikaw at ang anak natin ang magiging tanging yaman ko. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Angela ay sunod-sunod nang bumagsak. Pero hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng paghilom. Dahan-dahan, yumuko siya at hinawakan ang kamay ni Mark. "Tumayo ka," bulong niya. "Tumayo ka, Mark." Tumayo si Mark. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Angela sa gitna ng kanyang mga luha. "Hindi ko kailangan ng kayamanan," sabi niya. "Ang kailangan ko lang ay katotohanan. At ikaw." Makalipas ang 9 na buwan, isang maliit at simpleng bahay sa probinsya. Ang halakhak ay madalas marinig dito. Si Mark, na may suot na simpleng apron, ay abala sa pagluluto sa kusina. Natuto siyang magtrabaho sa isang maliit na hardware store, isang trabahong malayo sa dati niyang buhay, ngunit nagbibigay sa kanya ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Si Angela naman, na malaki na ang tiyan at malapit ng manganak, ay nakaupo sa isang tumba-tumba sa kanilang maliit na beranda, nagtatahi ng damit para sa kanilang magiging anak. Isang araw, isang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Mula rito, bumaba si Doña Victoria. Mas payat, mas matanda tingnan. Pinanood niya mula sa malayo ang simpleng buhay ng kanyang anak. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Mark habang inaalalayan nito si Angela. Isang tunay na ngiti na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Hindi siya lumapit. Marahil ay alam niyang wala pa siyang karapatan. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag sa lupa ang isang kahon ng regalo. Bago siya muling sumakay sa kotse at tahimik na umalis. Nang magdapit hapon, magkayakap na pinanood ni Mark at Angela ang paglubog ng araw. Hinaplos ni Mark ang tiyan ni Angela na ramdaman ang marahang paggalaw ng kanilang anak. "Handa ka na ba?" tanong ni Mark. Ngumiti si Angela at isinandal ang ulo sa balikat nito. "Kasama ka," sagot niya. "Lagi akong handa." Sa paglubog ng araw at sa pag-usbong ng mga bituin, alam nilang hindi ito ang katapusan. Ito ang kanilang bagong umaga.